So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad ng sinabi ko nga kanina, ngayong araw daw po i-announce na magiging ombudsman na po si Secretary Boying Rimulya. Oo. So, syempre, alam naman po natin no, na ayaw po ito ni Amy Marcos. Pero ito yung sinasabi ni Amy, di ba? Ibinunyag ni Senator Amy Marcos na si Justice Secretary Boying Rimulya na umano ang nakatakdang italaga bilang susunod na ombudsman bukas, Lunes, October 6. So, ngayong araw po ito. Di ba? So, ngayon, sabi naman po ng Supreme Court, no? Spokesperson ng Supreme Court, no ombudsman shortlist yet amid Senator Amy's claim on Boying's appointment. Alam niyo mga kababayan, no, para po sa akin, si Secretary Boying Rimulya po ang pinaka-deserve po talaga na humawak po ng ombudsman. At sa tingin ko naman, dahil po tayo po ay pro-admin at pro-BBM tayo, agree po kayo doon. Pero ito yung sinasabi ko nga kanina eh. Ang mahirap kasi dito, may sinasabi siya dito eh. Ano ba yun? Hindi pa pala tapos yung kalbaran ni Secretary Boying Rimulya. Kasi nga po, ito sabi dito no, the Supreme Court does not approve the appointment of the Ombudsman in the Philippines. So okay yun. Kasi ako nagtaka kasi ako, bakit nagbibigay ng statement yung Supreme Court? Kung wala naman palang kinalaman yung Supreme Court sa appointment ni Secretary Boying Rimulya. Di ba? So, ngayon, ang sabi, yun naman pala, so sabi dito, no, the Supreme Court does not approve the appointment of the Ombudsman. So, okay yun, wala daw kinalaman yung Supreme Court. Pero bakit nga nagsasalita yung Supreme Court? Di ba? In the Philippines, rather, the President appoints the Ombudsman from the shortlist provided by the Judicial and Bar Council. The JBC is responsible for shortlisting candidates while the President makes the final choice adhering the constitutional requirement of selecting from the provided list. So yun naman pala mga kababayan, ito pala yun. Yung JBC po na yan, siya pala yung the JBC which includes members of the Supreme Court evaluates applicants for the ombudsman position and creates shortlist. So, may kinalaman pa rin yung Supreme Court. Kasi nga po, members of the Supreme Court. Pero by the way, medyo okay na to kasi meron na pong clearance si Secretary Boying Rimulya. Di ba, may clearance na siya. Yun nga lang mga kababayan, di ba, tingnan po natin baka magawan po ng butas. Kasi nga po, posibleng bawiin yung clearance. Kasi po, gumawa na naman po ng gawa-gawang kaso ito si Torion. Di ba, may disbarment case po si Torion kay Rimulya. Kasama si Baste. At syempre si Amy po, nagwawala si Amy kasi meron pa daw po siyang motion for reconsideration. Di ba? Alam naman po natin yung Supreme Court, puta, makasara yan eh. Paano ka nasabi? Hinarangan po nila yung impeachment. Tama, di ba? O nakakuha na ng clearance, mukhang hindi na nga mababawi. Yun nga lang, may bagong kaso si Rimulya. Di ba meron siyang bagong kaso kay Torion? Oh. So ako sana si Secretary Boying Rimulya nga po talaga yung maging ombudsman kasi in the first place mga kababayan, makakatulong po siya kay PBBM, no? Kasi una sa lahat, no? Ano ba tayo? Ba't mali naman tong ano to? Tinan nyo to, We know many of these people are not. Ito yung sinabi ni PBBM eh, tinan nyo. Sabi ni PBBM to. Are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natalo yung kaso. Can you imagine? I know. I think that will be much, much, much worse. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. And we have to be very, very clear that we go after the guilty ones. Ayan ha. So, ang gusto po ni PBBM po kasi, sinabi niya na mismo to, no? Doon sa podcast, na dapat daw sigurado tayo sa mga ipa-file nating kaso. Kung may na yung ebidensya, di sayang lang. So, sino ba makakatulong sa kanya dito? Ombudsman. Sino ba nagpa-file ng kaso sa mga government officials? Ombudsman. So, anong ginawa ni Martires? Wala. Di ba anong ginawa ni Martires?
Ito po ginawa ni Martires. Ombudsman will not appeal Senator's rebellious acquittal for 16 PDAP graft charges. Di ba? Ito yung sinasabi po ni ito po yung sinasabi po ni Kiko Pangilinan na napikon si Jinggoy. Di ba? Naalala niyo sinabi ni Kiko Pangilinan na kung sana yung mga may napanagot nung panahon ni Napoles, di sana hindi na mangyayari tong flood control scandal. Tama siya doon. Kasi in the first place, same personalities din po kasi yung mga nagnenok po, allegedly, kay Napoles, pati po ngayon sa flood control. Parehas sa pangalan lang Di ba? Parehas sa pangalan lang naman So, ngayon, ang importante kasi dito, magkaroon po ng katulong si PBBM para po magkaroon po ng hustisya. Especially po dyan po sa flood control project. Na ako pa naniniwala po ako, na si Secretary Boying Rimulya po talaga ang malaking makakapagbigay ng tulong sa kanya. Kasi tandaan natin, sayang po kasi itong mga nasimulan ni PBBM Tingnan nyo, Bureau of Immigration implements DOJ order to be on the lookout for another 26 individual over alleged ghost flood control projects. Tingnan nyo, Bureau of Immigration, DOJ. Sino ba yung DOJ? Si Rimulya. DOJ Secretary si Rimulya, mga kababayan, tumutulong na po siya kay PBBM para po mapanagot yung mga sangkot sa flood control. Ayan, Di ba? So, meron na pong lookout bulletin doon po sa mga sangkot sa flood control project na ito po ay nasa pamumuno nga po ng BI at saka ni Secretary Boying Rimulya ng DOJ. DOJ pa lang siya, paano pa kayo pa nag-ombudsman pa si Rimulya? Mas malaki po yung kapangyarihan. Paano ba? Tama naman, di. Halos pares sila ng kapangyarihan pero mas matindi po yung kapangyarihan ng ombudsman. Kasi po yung ombudsman nakafocus po talaga sa mga elected public officials. Kasi DOJ lahat Pati private, di ba? Pag DOJ po kasi, lahat po kasi government officials, private, di ba? Pati company pwede. Kapag sa employment. Pero pag ombudsman, mga kababayan, mas matindi po kasi siya po nakafocus sa mga government officials. Tingnan nyo DOJ pa lang po si Secretary Boying Rimulya, bumabakbak na po doon po sa flood control project. Di ba? Meron ng lookout bulletin. Akala nyo ba yan, na madali lang po yan? Kasi sabi kasi ng iba, di ba, na takero, lookout bulletin lang naman yan Makakalabas pa rin sila sa ibang bansa. Pero, bantay ka. Di ba? Hindi ka basta-basta makakatakas. Akala nyo ba madaling lumabas ng bansa? Ito, kukwento ko lang. Di ba pumunta kaming China? Di ba? Sobrang higpit mga kababayan bago ka makalabas ng bansa. Especially kung first timer ka. Nanahulog na naman. Especially kung first timer ka. Naalala ko si Ballpoint Man Na ang tagal niya in-interview. Mga mga 20 minutes ata. Ang tagal. Kasi yung first time yung lalabas ng bansa. Oo. Tapos ako rin naman mga kababayan nung pumunta kaming Hong Kong, hinold din po ako ng immigration. Hinold din po ako. Kasi po, meron po akong may re-entry visa po ako sa Saudi. So, nasilip yun. Di ba? Baka isipin na mag-TNT ako sa Hong Kong. So, na-hold din po ako. Mahigpit talaga mga kababayan, mahigpit. Mahigpit lumabas ng bansa. Meron pa isa, pumunta kami ng Thailand. May kasama kami. O kilala ni Ai Chang yun. May kasama kami. Lilipad na yung aeroplano mga kababayan, nasa immigration pa din. Open verse lang talaga namin na kasama, especially si Chris Ulo, hindi niya talaga iniwanan. So, mahigpit po talaga. Di ba? Paano pa kaya kapag may lookout bulletin ka pa? Hindi ka basta-basta makakalabas at kung makakalabas ka man, bantay sarado ka. Di ba? At least you get the point, And then, ito tingnan nyo to. Ito yung mga nagawa ni ni PBBM tsaka ni Rimulya Ito pa pala, Airing engineers face PRC license revocation. Di ba? So, marirevoke na rin po yung mga lisensya ng mga DPWH po na to, yung mga engineers. Pinaparevoke na nga po ni Vince Dizon.
At syempre, ang ending nito, makakasuhan po ito. Saan kakasuhan po ito? Sa Sandigan Bayan. Sinong hawak ng kaso? Ombudsman. Di ba? Oh. Ito pa malupit. Oh. The COA submits fraud audit reports on Bulacan flood control projects. Alam niyo mga kababayan, no, kung gaano ito malaki rin po na itulong dito ng ICI na ginawa ni PBBM eh. Tingnan niyo kung gaano kababoy itong COA, no? Puta, imbis po yung COA yung magbabantay po ng kaban ng bayan, minsan po COA pa po yung sumasablay. Sangkot pa nga minsan. Tulad nga po nito, no? COA submits fraud audit report on Bulacan flood control projects to ICI. Nagbigay po ng fraud audit reports yung COA sa ICI. O, buti na huli. O, si ano yan? Si Cordoba yan eh. Cordoba. Saan na ba yan? Tama ba? Si Cordoba yan eh. The Commission on Audit submitted 4 fraud audits report on Bulacan flood control projects to the ICI. Di ba? The COA team tag former and current Department Public Works Highways personnel. So, ang alam ko kay Cordoba to eh. O, di ba? O, tapos meron pa isa dito. Ito pa ito. O. Ito malupit. Ito yung ginawang malupit po ni Secretary Boying Rimulya. Assets of Joel Villanueva, Jinggoy Saldico, others in flood control mess ordered frozen. O, yung kaperahan po ng mga sangkot po sa flood control project, pina-freeze na po ni Secretary Boying Rimulya. Kaya ito po yung rason na kababayan kung bakit ayaw po nila na maging ombudsman si Secretary Boying Rimulya. Di ba? You get the point? Gets ba? Kaya nila finafailan ng kaso. Kaya nila ginagawa ng gawagawang kaso para po mapigilan. Di ba? Kaya po mapigilan, para po mapigilan yung pagiging ombudsman po ni Secretary Boying Rimulya. Kasi po, ito na po yung mga nasimulan eh. Di ba? Kasi sabi kasi ng ibang mga bobong mga DDS, mga kababayan, tukol-tukol ng investigasyon, wala naman nangyayari. Anong gusto nyo? Patayin yung patayin yung mga suspect. Ang gusto nyo ipakulong nang walang ebidensya. Sabi nga ni PBBM, di ba? Naniniwala siya. Sabi ni PBBM kanina, di ba? Naniniwala siya na maraming sangkot. Pero dapat malakas ang ebidensya para mapakulong natin tong mga to. So, sino tutulong sa kanya? Secretary Boying Rimulya. Pag siya naging ombudsman. Di ba? Oh. Kuta po, tama ba yan, Sir Toto? And Boying is now working on CLTG and Alfredo 2. So yung ito po yung contractor nga po ni ni Bongo. Oh. Ito pa ano pa ba to? Oh, breaking, the Independent Commission for Infrastructure has submitted initial report to the Ombudsman recommending the filing of charges against Ako Bicol, Representative Saldico, and several officials from DPWH. O, di ba? Ito yung 290 million. So, tinan nyo to ha. Kasi mga kababayan, hindi pa talaga makukumpleto yung gusto po ni PBBM na mapanagot po lahat yan kung walang ombudsman. Tinan nyo, kasi yung ICI po kasi, more on recommendations po sila. So, sabi ng ICI, nire-recommend namin na mag-file ng kaso yung ombudsman. Ombudsman pa rin po talaga bumabagsak. So, ganyan po ka-importante po talaga yung ombudsman. Oh. Yan tayo eh. O, di ba? So, yun mga kababayan. So, at least you get the point, no? Na ito po, mga nasimulan na po itong mga developments po dyan po sa ginagawang investigasyon nga po sa flood control project. No? Na sana merong mapanagot, pero hindi po talaga mapapanagot yan. Hindi naman medyo mahirap. Medyo mahirap po mapanagot yung mga yan kung walang katulong si PBBM. Di ba? At ako naniniwala po talaga ako, kung meron sila mga ibang ma-recommend bukod kay Boying Rimulya, okay lang din. Di ba? Pero sa ngayon po talaga, si Secretary Boying Rimulya po talaga eh. No? Yung deserve po dyan na makapasok po dyan sa ombudsman po na yan. Hindi po katulad po ni Samuel Martires. Yung ginawa po ni Samuel Martires, no, na pwede pa lang i-appeal
yung kaso ni Napoles, hindi niya inappeal. Di ba? Oh. Hindi po katulad po ni Samuel Martires na yung imbis po na maging kakampi natin, ang nangyari, naging lapdog po ni Duterte. Di ba? Yan o. So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? Kayo ba, naniniwala ba kayo na may mangyayari po dito sa ICI at sa mga developments po ng flood control project? At naniniwala din po ba kayo na malaki po matutulong dito ni Secretary Boying Rimulya pag siya po naging ombudsman? Ano? So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay? So, thank you mga kababayan. So, maraming salamat po, no? Dyan po sa 1,500 po na nanonood. Uy, pa-like naman po. 800 pa lang po yung like natin bago po tayo magtapos. So, Trigger Woman, no? Late daw po siya. Hello po, no?